BP Sara, mahal kita, pero kinakailangan magsilbi kang ehemplo. Manguna ka na mag-hair follicle test at isama mo na yung dalawa mong kapatid. Ang punto, sinama pa rin ang drug test. Ibig sabihin, merong dahilan kung bakit dapat malaman natin kung may gumagamit na droga ng mga WES at mga court personnel. Kasi nga, importante ang papel ang ginagawa ng hudikatura, silang nagbibigay ng katarungan. At alam naman natin ang epekto ng pinagbabawal ng gamot ay talagang maapektuhan ang pag-iisip mo at ang epekto niyan ay makakaapekto doon sa desisyon kung guilty or not guilty ang isang nasasakdal. Ayun, minsan nga panghabang buhay na pagkakakulong ang hinaharap ng mga akusado, no? So kinakailangan malinaw ang pag-iisip ng ating hudikatura. At alinsunod din dito sa panukalang batas ni Congressman Paulo Duterte, no? Pulong Duterte, na ginagawang mandatory ngayon ang testing sa lahat ng kawani ng gobyerno. Now, lilinawin ko po ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabi na labag sa konstitusyon ang mandatory testing ay para sa kandidato sa eleksyon. Yan. Pero hindi po pinagbabawal na magkaroon ng voluntary drug testing sa mga kandidato sa eleksyon. Dahil yan po talaga ay magpapakita na ang kandidato hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot at siguro naman makaka-impluwensya yan sa mga botante. Pero ang mga desisyon ng Korte Suprema po ay sinabi rin na hindi po labag sa saligang batas ang pagre-require ng drug test para sa pag-empleo sa gobyerno, pag-empleo sa mga pribadong mga opisina at para sa mga eskwelahan. Dahil, ang sabi ng Korte Suprema, merong legitimate public interest na malaman kung gumagamit ng pinagbabawal na droga ang mga naninilbihan sa gobyerno, ang mga nagtatrabaho sa mga pribadong sektor at sa mga estudyante. So yan po ay valid na requirement. So wala pong constitutional infirmity itong panukalang batas ni Congressman Duterte, bagamat ang sabi ng Young Guns ay unconstitutional. Lilinawin ko po ang unconstitutional na drug testing para lamang po sa mga kandidato sa eleksyon dahil bawal po dagdagan ang kwalifikasyon bukod doon sa nationality, edad at saka residency, no, ng mga kandidato. So sana nga po lahat na ng taong gobyerno, maski hindi pa po ito nagiging batas, sumunod na on a voluntary basis. Kasi ngayong may mga pagdududa na ang mga pinakamatataas na opisyalis ay gumagamit ng droga, dapat ibalik natin yung kumpiyansa ng taong bayan na hindi nga naaapektuhan ng pinagbabawal na droga ang mga desisyon, lalong-lalo na pagdating sa peace and security, yung pagkakaroon ng giyera at sigalot sa ibang bansa, at saka yung kakayahan ng gobyerno na bigyan ng lunas yung problema ng walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho, at saka siyempre po yung mababang sweldo. Kaya nga yung title ng mismong panukalang batas sa attorney, maliban doon sa mandatory sa taas, sa mga nakaupo na, i-institutionalize ang random drug test. So siguro, alam ni Congressman Pulong Duterte na meron ng desisyon. Kaya nga nilagay niya doon malinaw, random drug test doon sa mga kakandidato. At mismong COMELEC attorney bukas dito nga sa panukalang sa ilalim. Na sa voluntaryo. Yes, sabi nga ni COMELEC Chair George Garcia, hindi man mandatory, pero hindi nila pipigilan nila ang isang kandidato na maging transparent. Pero dahil ang galing ang panukalang batas kay Congressman Pulong Duterte, hinihimok rin ang pamilyang Duterte, mauna na kayo. Miski wala pa pong batas, pwede naman kayong voluntaryo nang mapakita nyo sa taong bayan na dahil kayong humihingi ng mandatory drug test, wala rin kayong tinatago. So, ang aking panawagan, BP Sara, mahal kita, pero kinakailangan magsilbi kang ehemplo. Manguna ka na mag-hair follicle test at isama mo na yung dalawa mong kapatid. Dahil alam mo yung dalawang kapatid, sinisiraan din ang kabilang kampo na gumagamit din daw. No? So, dapat mag-voluntary drug test na rin sila na maging malinaw. Kasi alam mo, may mga malisyoso na talagang palibasa may tato, meron daw bisyo. Hindi po totoo yan. No? Ang tato ay popular art. Yan po ay pop culture. No? At wala pong ibig sabihin yan sa pagkatao. Kaya nga po, manguna na kayong mga magkakapatid na mag-voluntary hair follicle test nang walang kaduda-duda na hindi kayo nasa impluensya ng pinagbabawal na gamot. At malay mo, dahil ikaw ay pangalawang pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, baka naman yung pinakamataas sundin din ang iyong hakbang at magpa-voluntary drug test na.